So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin, actually parang ang magiging reaction dito ni Vice President Sara Duterte, I feel betrayed. Kasi imagine 32 million na mga Pilipino ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Tapos makikita nyo dito sa inilabas na survey ng SWS na umabot na po sa 41% ang mga Pilipino na gusto pong i-pursue ang impeachment, na gusto pong ituloy ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. So imagine nyo sabihin na lang natin sa 100%, malapit na siyang umabot sa 50. Meaning parang mukhang magiging majority na ito ng mga Pilipino. Malapit na, konting push pa. So ang kailangan nating i-push dito yung mga undecided. Kasi yung mga undecided mga minamahal, hindi naman natin sila masisisi na wala silang alam patungkol sa impeachment na umuusad ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kasi yan yung mga taong yan, yung mga todo grind sa buhay. Yung wala nang pakalam sa gobyerno kasi kailangan nilang makasurvive, 'di ba? Na trabaho dito, trabaho doon. So hindi na sila nakikialam sa usapin ng politika, which is kailangan nating ma-involve sa usapin ng politika para nagkakaroon tayo ng knowledge para mapatakbo natin ang bansang Pilipinas at makahalal tayo ng isang leader na meron talagang alam. Ako, partida, mga minamahal, to be honest, nabudol talaga ako ni Vice President Sara Duterte. Binoto ko siya bilang vice-presidente kasi katandem siya ni PBBM and supposedly yung nila, unity. Pero sa nakikita ko ngayon, wala talagang unity kasi biruin mo, pinagbantaan niya ang presidente, 'di ba? Napapatayin niya, pupugutan niya pa ng ulo. Alright. Sabi dito sa balita, ipapaliwanag natin yan kung bakit umabot ng 41%. In my own perspective, views, and opinion, ipapaliwanag ko yan. Kasi bilang isang Gen Z, mga minamahal, madaming saklaw kung bakit umabot sa 41% yung numero ng mga tao, ng mga Pinoy na gustong mai-impeach itong si VP Sara. By the way, basahin muna natin tong balita. Ang sabi dito sa balita, impeachment ni VP Sara suportado ng 41% ng mga Pinoy. So, 4 sa 10 Filipinos o 41% ang sumusuporta sa impeachment o pag-aalis kay Vice President Sara Duterte sa pwesto nito ayon sa Social Weather Station or SWS survey. Kasi ganito, nakikita nyo naman yung issue, di ba, ni Sara Duterte patungkol dito sa confidential funds. Actually, malaking impact yun sa kanyang pagkatao yung confidential funds na issue. So, I think, para sa akin yung mga katulad kong mga Pilipino, naniniwala na dapat itong si Vice President Sara Duterte ay managot or sumagot patungkol nga po dito sa paggasta ng pera ng taong bayan. 'Di ba kasi as a taxpayer na supposedly naniniwala tayo na dapat yung pera ng mga Pilipino na pupunta sa magandang infrastructure. Ano ba yung magagandang infrastructure? Mga minamahal, or mga public project ng gobyerno, public roads, bridges, hospitals, schools, dyan dapat na ilalaan yung tax ng mga Pilipino. Bukod sa sinusweldohan na natin, yung katulad nilang mga government and public official, kasi when we are, tawag dito, kapag sinabi natin na public servant ka, meaning, you are meant to serve the public. So, ang trabaho mo, paglingkuran yung mga Pilipinong katulad ko, katulad natin, kayong mga nanonood. Paglingkuran mo kasi elected public government official ka. Hindi ka naman inelect dyan para gastusin yung pera, yung pondo ng taong bayan. So ngayon, nakita sa 2022, year 2022, may confidential funds, within 11 days, naubos ang 125 million. Pangalawa, noong 2023,
almost 612 million confidential funds, and yet hindi natin alam kung saan napunta yung pundong yun. Tapos napag-alaman pa, kasi syempre yung Congress, mga minamahal, hindi lang yan in aid of legislation, meron ding oversight function ang Congress. So, tinitingnan. Pwede nilang matingnan kung ano yung balita dyan sa COA, kung ano yung balita sa ganito, sa ahensya na to. Cooperation. Meron silang oversight function para tingnan yung mga bagay-bagay na yan. Ngayon, ito yung nakakapagtaka. Sinabi ng himpilan ni VP Sara Duterte na wag daw ibigay yung record ng COA sa Congress. Ano yung ibig sabihin nun? Meron ba tayong tinatago dito na ayaw mong malaman? Kasi sabi nila, labag daw po yun sa batas. Hindi po magiging labag yun sa batas kung yung Congress ang nag-utos mismo at meron namang karapatan talaga ang Congress na i-overlook. 'Di ba? Yung COA. Kasi meron silang oversight function. Hindi lang sila for in aid of legislation. Meron silang oversight function. Now, bukod sa yung himpilan ni VP Sara Duterte ay medyo denial, si VP mismo, wala talagang pakialam. Nakikita ninyo, every time na merong hearing, hindi sumisipot. 'Di ba? Tapos, sa may plenary, 'di ba, nung ginawa niya, gumala sa Calaguas Island. So, nakikita nyo na parang, oy, red flag to. Kasi kung wala ka naman talagang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Kaya mong sagutin yan. Tapos sasabihin nila, ay, phishing yung ginagawa ng Congress. Ay, character assassination yung ginagawa ng Congress. Mga minamahal, kapag sinabi mong phishing, mas madali mo yung masasagot kasi, kumbaga, ginagawan ka lang nila ng istorya, di ba? Ginagawan ka lang nila ng istorya. Pag sinabi mong phishing kasi, ay, ginagawa na ako ng story. So, ngayon ang gawin mo, pakitaan mo ng resibo. Di ba? Pakita mo sa kanila na ikaw malinis. Kaso ang ginagawa mo, instead na sagutin yung mga issue, dinadivert mo sa another issue na naman. So, paano dinadivert ni VP Sara Duterte yung issue niya sa confidential funds? Oh, makikita ninyo, kada hearing, after a days, nagpapa-press con siya. Pag nagpapa-press con siya, madami siyang sinasabi na hindi naman related sa budget. Hindi naman related sa kanyang confidential funds issue or sa kanyang intelligence funds. Diba? Hindi related to the point na naalala ninyo, noong October, ano yung sabi ni VP Sara? Gusto niya si PBBM pugutan ng ulo na imagine niya nang dahil lang sa isang relo. Diba? Sumunod, na gusto niyang ipapapatay itong si PBBM, si House Speaker, at si First Lady. So, instead sana, para matapos na yung issue, pag-usapan yung mga ipinupukol sa'yo, ang ginagawa mo, nagda-divert ka. Diversionary tactics. Which is, hindi maganda tingnan as a public servant na patuloy mo lang tinatakbuhan yung mga pinupukol sa'yo. So, paano namin masasabi na meron kang accountability? Na G ka sa transparency? Kung ikaw mismo, hindi mo kayang sumagot ng diretsahan at paligoy-ligoy ka. Dinadaan mo sa mga kwentong chicherya. Alright? So, I think, bilang isang Pilipino, taxpayer, botante, mamamayan ng bayang ito, yun yung nakikita ko. Papadami ng papadami ang mga taong gusto ka nang ma-impeach kasi pera ng bayan yung binababoy mo at hindi ka sumasagot sa mga issue. Ngayon, meron ditong sinabing ang survey. Wait lang. Ang naturang survey ay sinagawa sa pagitan ng December 12 hanggang December 18 at komisyon ng Advisory at Consultancy Group na Stratbase. Nakita rin dito na may 35% naman ang tutol sa impeachment ni Duterte habang 19% ang undecided. Ngayon, itong 35% na to, syempre may 32 million si VP Sara na boto, 'di ba? So, expect na natin dyan na merong mga 1/4 ang fanatico base. Merong mga 1/4 talaga mga minamahal ang wala talagang pakialam kung ano man yung maging issue ni VP Sara kasi ina-idolize nila. Sinusuportahan nila panatikong bulag.
To the point na kahit nakikita niyong sobrang red flag na, dahil nga fanatiko kayo, di ba? Ang gagawin ninyo, hindi nyo papansinin yun. Ipaglalaban nyo si VP Sara. So, expect na natin na meron talagang hindi susuporta dyan. Bakit? Kasi madaming panatiko itong si VP Sara, 32 million ba naman? Pero yung 32 million na yan, hindi na yan totally na 32 million. Nabawasan na yan. Kasi, nung nagbago yung unity na plataforma ng ating presidente, actually si Sara lang naman yung nagbago, hindi naman si PBBM. Madami po ang inalisan ng suporta si VP Sara. Bakit? Kasi instead na mag-unite, 'di ba? Unity, magkaisa tayo. Ikaw pa yung nagiging sanhi ng pagkabuklod-buklod ng mamamayang Pilipino. Nagigets nyo ako, mga minamahal? Alright. So ngayon, ano na lang dapat yung kailangan nating hatakin dito? Ang kailangan na lang nating hatakin is yung 19% na undecided. Yung 19% na yan, sila yung mga taong walang alam. Hindi totally na walang alam sa mundo Hindi nila alam na merong impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi para lang yan yung mga kapitbahay namin dito na trabaho sa umaga, tulog sa gabi, hindi na nanonood ng balita, hindi aware sa nangyayari dito sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi iniisip nila paano kami makakasurvive sa bawat araw, which is mali din kasi hindi nila nagigets na bakit tumataas yung presyo. Nagugulat na lang sila, ganito na yung kilo ng bigas. Nagugulat na lang sila, ganito nakamahal yung yung mga bilihin. Nagugulat sila, 'di ba? So ngayon, yung mga taong yan, grind sa buhay. Kasi may mga pinapaaral, may mga mahal sa buhay, kailangan sustentuhan. So hindi na nila alam yung nangyayari sa ating bayan. Hindi na sila affiliated sa kung ano pa man ang ginagawa ng gobyerno. Basta sila kumita ng pera. Kung, mga minamahal, kung yung 19% na yan, maipaliwanag natin, maidiscuss natin kung ano yung kahalagahan, 'di ba? Yung importance. Kung bakit kailangan nating malaman yung saklaw ng mga nangyayari dito sa ating gobyerno, I think mapapaisip yung mga taong yan. Sa 1987 Constitution pa nga lang, kapag inalam nila yung kanilang Bill of Rights, yung mga taong yan, boboses yan. Paliwanag ko sa inyo bakit yung mga Pinoy hindi umaasenso sa bansang ito. Una, wala naman talagang pakialam yung ibang Pilipino sa gobyerno. Binigyan ng 100 pesos, iboto mo sila ganito ganyan. Vote buying? Wala silang pakialam. Tinatanggap nila yung pera kung sino yung malaki ang bigay, yun yung iboboto nila. Kasi ang katwiran nila, ay at least nakatanggap ako ng pera na gobyerno kahit papaano. Diba ganon? Ipinagpapalit nila yung good governance sa boto ng mga politician na uhaw sa kapangyarihan. Gumagamit ng evil money. Pag nabigyan yung taong yon, masaya. Diba? Iisipin nila, ay, nagbigay ng na to. So, ito na lang yung iboto ko. Kaysa naman sa mga hindi nagbigay. Hindi nila inaalam yung credibility. Hindi nila inaalam yung background ng isang tao na yan. Basta narinig lang nila na siniraan. Ayaw na nila ganyan. So, kailangan natin, mga minamahal, na ipaalam sa mga voters na medyo out of knowledge ang kahalagahan ng politika. Nagigets nyo? Yung kahalagahan ng politika. So, yun po. So, ang kailangan natin trabahuin dito, yung 19%. Ipaliwanag natin, bakit nga ba, baka mamaya may magsabi, ano naman pakialam ko dyan sa confidential funds na yan ganyan-ganyan. My God, mga minamahal, malaki po yung pakialam natin dyan kasi pera po natin yan. Lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Mga minamahal, so supposedly, dapat tayong mga Pilipino makialam sa usapin ng politika. Right? So, again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.